Hindi niyo lubusang maisip na kayo ang magiging pinakamalakas na sandata ng Lolo Clan. Ikinararangal at ipinagmamalaki kayo ng Lolo Clan. Matandang emperador, hindi ka na magtatagal sa upuan mo. Pagkatapos ng ilang buwan, ang pamahalaan kasama ang mga kakampi nito nilusob nila ang bahay ni Mayor at Assemblyman. Dahil nalaman na nilang nangyari sa beauty pageant, tumakas na lang sila at hindi na sila pumalag. Ang nagwagi sa lahat ay si Chupa. Nakagawa siya ng 1,000 alagang bangkay. Walang kaalam-alam ang mga kakampi niya na parang alagang tuta, sinisisi nila ang pamahalaan. Sa mga oras na to, ang 7 bahay ay naging 2 na lang. Ano na ang gagawin natin? Ang imperyo ay nakikialam sa lahat. Habang ang pamahalaan ay winawasak ang buong Luzon. Lahat ng kampo ay mawawasak. Isa itong digmaan na hindi natin maiiwasan. Hindi dapat natin maranasan ang naranasan natin sa nakalipas na 100 taon sa mga kamay nila. At ngayon, winasak nila ang bahay namin. Hindi kami umatras para sa kapakanan ng bansa. Ngayon, kasama ka na namin, ang Lolo Clan. Sama-sama tayong lalaban. Pamunuan mo kami para wasakin sila. Ikaw ang makakapag-desisyon niyan. Tama! Lalabanan natin sila hanggang kamatayan. Labanan natin sila. Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko kayo. Ang mga aral ng mga ninuno ng Lolo Clan ay maging makatao at makatarungan. Tinulungan niyo kami nung wala pa kami. Ngayon, pagkakataon naman namin para suklian kayo. Alam kong nahihirapan kayo ngayon. Ang Lolo Clan ay handa kayong ipagtanggol at ipaglaban. Makikipagdigmaan tayo. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Magaling! Mahusay! Mabuti! Ang katiwalang si Chupa ay isang makatarungan. Ang Lolo Clan ay isang mabait at makatarungan, kahanga-hanga. Mabait? Nandito lang naman kayo para sumipsip sa katiwalang si Chupa. Sa mundong ito, malakas lang ang may isang salita. Ang salitang katarungan ay hindi obra. Kagaya ng Lolo Clan sa nakalipas na nakaraan. Lahat kayo, bilang pinuno ng Lolo Clan, makikipagdigmaan tayo sa pamahalaan para sa katarungan ninyong lahat. Magaling. Magaling, pinuno. Paalam, mga master. Si Reomeng, narinig kong malapit ka sa pangalawang prinsipe. Pinagkakatiwalaan niya ako. Kung ganon, bumalik ka sa kanya. Kami ni Nasungi ay nagkakaintindihan sa isang bagay. Pero pagdating kay Tanda, hindi pa kami sigurado. Kailangan pa namin magplano ng iba. Ngayon, magdidigmaan kami ng Lolo Clan. Ang ayoko sa lahat, baka biglang makialam ang imperyo. Oo. Ha 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 ha. Pareho lang kayo ni Chupa. Ha 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 ha. Binigyan ka pala niya ng pagpipilian. Ang pag-anunsyo ng digmaan ay siyang nagpagulat sa buong bansa. Ang pamahalaan ay nagdeklara ng kaharian. Wawakasan nila ang mga rebelding sina Chupa at ang Lolo Clan. Ipinangako nilang ibabalik nila ang katahimikan sa bansa. Si Chupa, pinagbintangan ang pamahalaan, gumagawa ng kasinungalingan para makuha ang 7 bahay. Bilang pang-8 bahay, ipaglalaban nila ang katarungan laban sa kasamaan. Parang tahimik ang imperyo ngayon. Ang matandang yun parang bingi. Nagpatulong ka sa akin para kay Chupa. Ngayon, hindi mo ko tutulungan. Utangin na. Tagapamahala, alam na nating ito ang mangyayari. Ang imperyo ay manonood lang. Ito ang magpapalakas ng puwersa natin. Hinahanapan tayo ng butas. Iniisip niya na hawak niya tayo at si Chupa sa leeg. Naiibang na siya kung yan ang iniisip niya. Bago pa siya magkaroon ng pagkakataon, sisiguraduhin kong wasak na ang palasyo.
kamahalan, utusan niyo ako. General Dugo, lilinisin mo ang mga rebelde. Maghanda ka ng 1,000,000 tao. Alam ko na alam mo na ang gagawin mo. Naintindihan ko. Pasensya na, Yoha. Sumusunod lang ako sa utos. Kamahalan, ang paggalaw ko ay magdadala ng malaking gulo sa imperyo. Natatakot akong Okay lang. Matagal ko tong pinagplanuhan. Huwag kang mag-alala, General. Ang planong ito ang magdudulot sa pagbabago ng bansa. Hindi ka pwedeng magkamali. opo. General, huwag mo kong sisisihin sa pagiging malupit ko. Lahat ng ito ay para sa ikagaganda ng bansa.